Ayan, mag-update lang tayo konti dito sa beam and slab na ginagawa natin dito, ano. As you can see, tapos na yung biga. Tignan natin dito sa ilalim. Ayan, oh, tapos na yung biga, and then ginagawa natin yung slab. Ayan, yung mga slab na ginagawa. And kung mapapansin nyo is hindi siya nabuhusan, di ba, yung beam. Hindi nabuhusan, and then at the same time yung slab is ginagawa, di ba? Okay, ang reason behind this thing, okay, ipapakita ko lang ulit. Dito yung sa main na beam, mas malaki yan, mga 1.5 yung depth nito, itong malaki na beam hanggang doon sa labas. And then itong biga na to hanggang daan is 1.2, so mas malalim to. As you can see is siya, hindi pa siya buhos yung biga, di ba? Initial sequence dito is bubuhusan sana dapat namin yung biga muna, lahat ng mga beams. Yan, lahat ng mga beams, and then after that babakpilan natin, and then after that saka pa lang gagawin yung slab. But pag ginawa natin yung sequence na yon is medyo mapapatagal tayo dahil yung schedule natin is very tight. Is kailangan nating matapos as soon as possible kasi medyo delayed na yung area. Kaya ganito yung ginawa natin. Tingnan nyo naman, ganito yung diskarte ng Pinoy, kumbaga. Ang disadvantage lang nito is mas malaki yung volume ng konkreto na makoconsume comparing dun sa original na sequence natin. Is mas accurate yung mga volume ng konkreto na bubuhusan natin. Unlike here na madaming dahil sa slope yung profile ng mga natin, so daming mga mass concrete. So this area, itong mga area na to, dito yung pumapasok yung sa engineering design check kung ano ba yung i-consider ni PE kung bubuhusan natin siya one time. So madaming mass concrete dun sa, especially dito sa mga slope na to. Ayan, yan, may slope siya, parang trapezoid na mag-a-add dito sa, magko-contribute dun sa load at saka dito sa pressure dun dito sa beam. But anyway, this is a ground beam, kaya ganito yung propose natin. And ngayon, after checking from our consultant, is pasok siya, okay siya. Nag-agree sila na ganun lang yung gagawin instead of 2 weeks na gagawin. Ngayon nagiging parang 1 week, less than a week na lang siya. Kaya it's a very big na impact dun sa progress natin. Kaya nakatapos tayo ng mga ilang bay dahil sa ganitong ginawa natin. So walang imposible talaga. Walang imposible, basta pag-isipan mo lang na maigi. And then you have to consider some factors and then let yung consultant to do the final check, di ba? Kung applicable ba o feasible ba yung mga pinupropose natin. Ayan eh. So ganyan lang, and yeah, masaya tayo kasi ganito yung nagiging progress natin. And one more thing na gusto ko lang pakita rito, kaya pumunta ako sa banda rito, is ito. This part is pit siya na 1.5 by 1.8 is kung mapapansin nyo is binuhusan na namin yung slab. Kasi ang reason behind this is pag hindi mo binuhusan yung slab ngayon, yung base slab ngayon, is paano mo siya bubuhusan later on together with this slab. Kasi yung wall niya. So kailangan buhusan mo muna yan, diskarte, buhusan muna yan. After that, saka ka magko-close magsasarado ng formwork after 24 hours. So ayan. So ganyan yung sequence niyan. Ganyan lang yung diskarte dyan. Ayan, salamat, and sana may natutuhan tayo
Have a good day. Mag-ingat tayo palagi. Bye-bye.